kababayan. Okay? So ito naman, iwanan na natin yan at pag-usapan natin. Tila baga mga kababayan, nabigla ang Office of the Vice President, nabigla sa bilis ng summon kay VP Sara Duterte para sagutin within 10 days, non-extendable. Sabi siguro ni Sara Duterte, bakit ang bilis? Nakabakasyon pa ako. Sino kaya sasagot dito? It should be Sara Duterte, di ba? So ngayon, ang kanyang bakasyon, mga kababayan, ay ano mangyayari? Mabibitin. Paktay ka dyan, Sara. O, ito, pakinggan nyo, mga kababayan, yung kanyang, yung mangyayari dito. Nagpatalastas pa nga. Vice President Sara Duterte's office says it received the writ of summons issued by the Senate Impeachment Court in connection with her trial. The office of the Vice President says it received the document at 11:05 a.m. on Wednesday, June 11. Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero earlier directed the Senate Sergeant-at-Arms to personally deliver the writ of summons to Duterte. Escudero ordered retired Lieutenant General Roberto Ancan to deliver a true and attested copy of the writ of summons. Duterte is given a non-extendable period of 10 days to answer the complaint against her. This is in accordance with Article 7 of the impeachment rules. The Senate officially convened as an impeachment court on Tuesday, June 10. The impeachment court convened after Senator Bato de la Rosa moved to junk the impeachment complaint against Duterte. However, Escudero ruled that they would tackle de la Rosa's motion only after they had convened as an impeachment court. Senator Alan Peter Cayetano then amended the motion. He moved to return the articles of impeachment to the House. Okay, so sa makatuwid, mga kababayan, putulin ko muna. Akala nila Senator Bato may post pa yan, mga kababayan eh. May post pa yan. Sa ano daw, awa daw ng Diyos. He was guided by the Holy Spirit. Doon sa kanyang post, hindi yan yung sinabi niya kagabi. May post siya ng sarili. Tapos, mga kababayan, nanalo daw sila. Hindi mo alam, Senator Bato, yung pag-move mo na yan, syempre, napilitan kayong mag-convene. Napilitan kayong mag-oath. Ngayon si Sara Duterte, lagot ka. Akala mo, panalo na kayo, lagot ka ngayon. Bakit ka mo? Si Sara Duterte naglalakwatsa pa. Nakabakasyon pa si Sara Duterte. Dahil sa ginawa mo, mapapabilis ngayon yung kanyang bakasyon. Kailangan siyang sumagot sa writ of summons na pinadala ng Senado. Yung sabi pa ni Jinky Luistro kanina, na-acquired na yung jurisdiction over the accused. Mga kababayan, di ba? So kung ngayon, napahamak pa kayo. Akala mo nakaisa ka? Ikaw ngayon ang pagbabalingan ni VP Sara. Sasabihin niya, nakabakasyon pa ako, nag-i-enjoy pa ako dito. Bakit ganun ang ginawa ninyo? Napakonvene kayo ngayon. Nag-translate kayo into impeachment court. Alam mo ba ang ibig sabihin yan, Bato de la Rosa? Nakutuloy na yung impeachment trial ko. Yari ka. Diba? Of Representatives to rectify its supposed constitutional infirmities. But he emphasized it will not dismiss or terminate the impeachment case. 18 senator judges voted in favor of the motion, while 5 senator judges voted against the motion. Kahit may 18 pa kayong mga loko-loko, mga kababayan, kahit anong gawin nyo, tuloy pa rin ang impeachment trial. Diba? Sabi po ng konstitusyon, diba? Kapag kayo ay nakapag-convene, kailangang ituloy ang impeachment trial. Whatever gonna happen. Ang matindi pa niyan, tatawid pa sa 20th Congress. Sabi ni Gina 31, nako, baka di na bumalik si Sara Mau, mag-seek na din siya ng asylum. Kapag ginawa ni Sara Duterte yan na hindi na siya bumalik, mga ka-GPnatics, at tuluyan na siyang mag-seek ng asylum, isa lang ang katunayan yan.
takot si Sara Duterte. Hindi totoo na gusto niyang matuloy ang impeachment trial because she wanted a bloodbath. Ang ibig lang sabihin niyan, sila ay nagtatago, sila ay may tinatago, sila ay may pinagtatakpan. 'Di ba? Sino yung kinakabahan? Reynan Malik, kami ba? Hindi, ba't naman kami kakabahan? Unang-una, hindi naman ako kasali sa kanila. 'Di ba? Ako dito, meron. Bakit meron? Meron akong kita dito. 'Di ba? Sa pagbablog ko, sa panonood mo, nandito ako kumikita. Sa panonood ninyo, kikita ako dito. Kaya meron ako. Oh, bakit naman ako matatakot? Ang totoo nga niyan, mga kababayan, pag may laging ito real talk. Real talk ito. Alam nyo ba yung mga vlogger tuwang-tuwa yan pag may issue? Tapos sasabihin nyo natatakot na? If I'm not mistaken, kapag ako sinasabihan mong takot, no way. Bakit ako matatakot? Mga kababayan, pag merong issue, pabor sa amin yan. Content. 'Di ba? Oh, meron ako eh. Meron akong sasahurin. Bakit naman kami matatakot kay Sara Duterte? Siya nga ang takot eh. Yung mga alay niya ang mga takot. Biruin mo, mga kababayan, kung walang kasalanan, sa House of Representatives ba lang, pinatunayan na sana nila na wala silang kasalanan. Pinaabot pa dito. Tapos, pag-abot dito, gusto nila harangin. Oh. Sabi ni Jody Zay, si JB Earhurst ito double crosser din, pumanig din kina Bator ni Santo. Talagang ganon, mga kababayan. Norma Duro, correct? Rudy Bernardo, pinaikot-ikot bago i-dribble shot. Mag-shot na lang daw, oh. Alam ni BP Kawatan na matutuloy ang impeachment, kaya kunwari bakasyon, kuno siya. High style mo, Sara Kawatan. Duterte, bulok. Sing bulok mo. Sino yung nagsabi dito? Teka lang. Wait. Nakalimutan ko pangalan nito. Gamitin natin si Google. Oh, walang pangalan. Oh, si Ma'am Susan Takada pala to. BMB Susan Takada. Ang hilig up inahuay ni Sayad. Dapat kinuha ni Sayad flight attendant, mahilig magbiyahe. Ganun talaga yun. Kasi nga po, ganyan talaga ang buhay pag walang ginagawa. Naiinip po. Diba? Pag walang ginagawa, kailangan, mga kababayan, ay maglakwat siya na maglakwat siya. 18 senators nakatikim ng CIF ni Sara Baboy. Possible. 'Di ba? Hindi natin sinasabing totoo, hindi rin natin sinasabing hindi, pero posible 'yan. Sabi ni Rudy Bernardo, true po, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating BP, kaya dapat harapin at hindi talikuran. That's exactly correct. Mga kababayan, walang ibang magpapalaya sa kanya. Walang ibang lilinis ng kanyang pangalan. Only herself. Harapin niya yung ibinibintang sa kanya. Yan nga yung tamang pagkakataon eh. Para sabihin mo sa kanya, to prove them wrong. 'Di ba? Para pagdating ng araw, alam nyo naman ugali ni Sara Duterte pag tama siya. 'Di ba? Ipagmamalaki niya yan. Pero nakikita natin, duwag. May tinatago. Kung matapang ka, sige nga, murahin mo si BP Sara. Kung yung malutong, mura, sige nga. Hindi ako kagaya mo eh. Pasensya ka na, hindi ako DDS. 'Di ba? DDS lang yung gumagawa niyan, palamura. Wala kasing ibang laman ng utak. Ha? Okay, shoutout daw kay Dino Banig. Pabati naman ako, GP, sumasakit na tiyan ko sa tawa.
Shoutout sa iyo dyan, ha. Huwag ka sanang okay lang yung magpalautot dyan. Huwag lang yung gusto kong umutot, ay. Charot. Joke lang. Buboy R, shoutout sa inyo. Boss GP, bakit hindi pa pinadlock ang Senado? Barangay sana sa ano to? Barangay sana sa Cebu ito. Kulang naman yung ano mo, sir. Kulang naman yung yung